Hello guys, welcome to my vlog. Magandang gabi sa inyo lahat. Video tayo ngayon guys, gabi. Kuha na simple guys. Meron lang tayo guys na mayroong idol natin na si Boy Tapang. Yung niya sa kanyang dating kinakasama guys. Siyempre idol natin yun eh. Ayaw natin na napahamak. Tsaka noon pa man ay sinabihan na natin yan guys. Sinabihan ko na siya na bago sa pumatol sa mga babaeng mga kulab niya ay huwag niyang ibigay lahat yung kanyang yung kanyang pagmamahal. Siyempre alam naman natin na ginagamit lang sa mga pag-vlog niya eh. Siyempre katigasan lang ng ulo niya eh. Hindi siya nakinig sa amin mga kaibigan niya, sa aming mga taong sumusuporta sa kanya. Hindi siya nakinig. Mas inano pa niya yung kanyang yung kanyang damdamin para sa amin. Tama yung mga comment sa kanya, yung mga patama sa kanya ni Makagago na isa naming mga friends sa kapwa content creator, mga vlogger. Hindi siya nakinig sa amin. Pinakinggan pa niya yung puso niya. Nandun na kami. Pero sa panahon ngayon iba na kasi ngayon eh. Kasi ngayon ang mga vlogger ngayon gamitan ang nangyayari. Puro gamitan na para mas mapataas ang mga views. Kahit anong mangyari na, kahit mabas na sila o yung mga paramihan na ngayon yung mga views at saka followers. Mas maganda ngayon kung maraming mga basher kaya sumisikat sila ngayon. Pero sa amin yun, hindi pwedeng gayon. Pangit pa rin yun. Bilang isang content creator, isang vlogger, hindi tayo pwedeng gumamit ng mga kapwating vlogger para tayo tumaas ang views. Pag sumikap tayo, hindi tayo kinakailangan maggamitan ng maggamitan. Hindi lang din nasusukat ang kakayahan ng isang tao sa puro gamitan lang ng gamitan. Para sa iyo, Boy Tapang, kaibigan, isa akong followers mo at isang rin akong kaibigan. Sinabihan, nag-vlog na ako para tungkol sa iyo nung bago pa pala ang pumasok dyan kay Cherry White na yan. Hindi sa ako nakikilam sa pagmamahalan ninyo, sa pag-ibigan ninyo. Bilang isang nandun ako, isang content nga lang yung nangyayari sa inyo. Pero hindi dapat gayon. Gagawa kayo ng content, tapos ganyan ang gagawin ninyo. Halikan kayo, ganyan, gito, ganyan. Tapos pagka nasaktan isa sa inyo, mag-share-an kayo. Iyaan nyo pa sa social media. Hindi nakakahiya yung ginagawa ninyong yan. Kasalanan mo rin yan kung bakit ka nagkakaganyan. Kung bakit ka ngayon nababas ng maraming mga followers natin at mga viewers, kasalanan mo yan. Hindi namin kasalanan yan kasi marami kami nagpaalala sa iyo. Marami kami mga followers na nagpaalala sa iyo. Kaibigan. Bilang isang kaibigan, nagpaalala kami sa iyo bago mo pasukin yan. Hindi ka nakinig sa amin. Matigas din ang ulo mo. Huwag sikat ka na, napakatigas ng ulo mo, hindi mo kami pinapansin. Pinabayaan mo yung aming mga nikikwira mo yung aming mga sa iyo. Paalala. Ngayon, dumaras ka sa ganyang pambabas ng mga viewers at followers natin. Tapos ngayon, marami kang sinasabi kung ano sa ganyan. Kasalanan mo naman yan.
Kung hindi ka gumawa ng maling hakbang, hindi ka sana magkakaganyan. Kaya sabi ko nga sa'yo noon, yung vlog ko sa'yo, no, kung napanood mo yung vlog ko sa'yo na bago mo kainin ang isang bagay na dapat kainin, siguruhin mo muna na ito'y talagang hindi ka magpapasok. Katulad niyan, bigla mong sinubo ay alam mong mainit pala. Hindi niluwa mo. Ngayon, nangyari. Ikaw ngayon ang kawawa. Kaya ngayon, ikaw ang titira ngayon ng social media. Kasalanan mo kung bakit ka nagkakaganyan. Hindi ka nakikinig sa mga kapwa mo content creator. Okay, baga kami mga bagong content creator, ang kaibigan mo. Pinababayaan mo yung sarili mo. Na ikaw lagi yung mga taas. Na kung di naman dahil din sa mga followers mo, hindi ka naman aangat. Kasi yun eh. Kaya nakakaranas ka ngayon ng magulong pamumuhay. Tapos magtitirahan kayo ngayon sa social media dahil sa ganyan. Hindi nyo inayos ang mga problema nyo. Ay kung ikaw hindi ka pumapatol basta-basta sa ganyang mga marami kang mga kulob na babae ng ganyan. Tapos yan ang ginagawa mo, di ikaw nasisira ngayon. Pati ngayon yung pagiging isang content creator mo nasisira na. Marami ng tao hindi naniniwala sa iyo. Kasi kasalanan mo ang ginagawa mo. Kaya sabi ko nga sa iyo, yung vlog ko niyang huli sa iyo, na bago mo kanain yan, pag-isipan mo nang mabuti kung talagang totoo talagang pagmamahal sa iyo ng babae. Kasi nakakadalawang babae ka na eh. Tapos sila ka lang eh. Ginagamit ka nila. Ngayon, pangatlo ka na ngayon. Pangatlo ka na uli ngayon. Nakakasiguro ka ba na ikaw ay sisulusuhin yan? Baka mamaya katulad din na yung mangyayari sa pangalawa mo o sa una. Ganyan din mangyayari sa iyo. Mag-isip-isip ka. Hindi ka na bata. Napakatanda mo na. May sarili ka ng pag-iisip. Huwag ka nang gumawa ng mali. Tayo mga may edad na, alam natin ang tama at mali. Bago mo pasukin, nandyan tayo, content lang yan. Pero nangyayari sa content mo yan, ginagamit ka lang nila eh. Para tumaas ang followers nila at viewers nila eh. Pero pagkatapos ng tumaas nila, iiwanan ka rin nila. Ikaw ang kawawa. Ba't hindi ka lang gumaya sa mga kapwa ating content creator dyan na nagsusulo? Katulad ni na Foreign Jones, ni na King Lux, si Bartolo Brothers. Sulo lang sila maggawa ng content. Wala silang nasasaktan tao, hindi sila nasasaktan sa damdamin nila. May edad ka na, kaya dapat gumawa ka ng tamang content. Hindi yung ganyan na gumagamit ka pa ng babae. Tapos pag napumahal ka, iiwanan ka rin nila. Wala ka rin mapapala. Kaya ngayon, laman ng social media, ikaw. Oo, andun na tayo. Sikat ka nga, kaya lang ang pagkasikat mo, kasiraan sa'yo. Kaya yun rin ang mawawala sa'yo. Kaya pag-isipan mo yung sinabi ko bilang isang kaibigan. Good luck na lang sa iyo. Kaibigan, salamat sa iyo. Pagpatuloy mo lang niya yung kahibangan at hindi magtatagal, masisira hanggang sa ikaw na mismo ang mawala sa social media. Bye-bye.